Jesus, we'll sing and shout the victory. Verse 3, mga ladies. Let us stand, be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will the total life repay. Chorus, say that po. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Pwede na tayo makupo. Soon, doon tayo lahat sa langit, no? Merong mansyon. Sarap yung merong mansyon, no? Sa langit. Balang araw, pag pumunta po tayo dyan. Diba? Okay, so bago tayo magtuloy, I recognize lang natin yung ating mga bisita. Diba? So, pag tinawag ko po, pwede po siyang tumayo para makilala po natin kayo. Diba? Si Ma'am Zara, ito, si Kaina, Son Tusidan. Son Tusidan. Amen. Okay, palapakan po natin siya. Salamat po sa kanya. Pwede na tayo na po. Si Sir Jericho Lorenzo. Amen. Ito sa inyo. Si Ma'am ano to? Aleli Lorenzo. Amen. Thank you po. Thank you po. Si Sir Michael De La Cruz. At si Ma'am Zenaida Sotusigan. Amen. Thank you po ha. Okay, mamaya, papamayan po natin siya. Magkakaroon tayo ng power. Okay, salamat po ulit sa pagpunta. So, appreciate po namin kayo. Sige po, talagang natin ating plan. May na. May na.
feel natin na welcome po sila. Sige po, mag-i-play yung ating welcome song. Ito, magkaroon tayo ng kamayan sa bawat isa. Pabalik ba? Kailangan. Saya po ba kayo na langit na? Sa kamay ang langit na lang. So ang langit po, hindi na natin kailangan magpakahirap para pumunta ng langit. Meron na po naghirap, si Jesus po. Kahit tayo po nakakalimutan tayo, tayo nakakalimutan.
Ano po? So, lahat po tayo, para makapunta sa langit, dapat dadaan po tayo sa cross. Ano po? Wala na pong ibang paraan. Parang nga, nakapunto ko sa nanay eh. Wala rin sa religion. Pag pumato ka sa langit, tapos, hindi naman tatanungin sa'yo ano yung religion mo. Kung Katoliko ka ba, Iglesia ka ba, Born-again ka ba, Baptist ka ba, Muslim ka ba, Jehovah's Witness ka ba. Hindi naman tatanungin yun. Ang tatanungin, ano yung relasyon mo sa Diyos? Tinanggap mo na ba siya bilang sariling tagapagligtas? May Kristo ka na ba sa puso mo? Yan lang po yung dahilan na po. Yan yung isang pinakadahilan bakit tayo pupunta sa langit dahil meron na tayong Kristo sa puso natin. Ay, hindi ko pala pag-shoot. Okay, pa-shoot na lang. Okay. Thank you. Okay po. So, dito na tayo sa ating topic. Maganda po yung ating topic po ngayon. Ang pinag-uusapan po dito is beyond expectation believer. Sabi ng Matthew 5, tayo po tayo lahat sa natin yan. Verse 41. Matthew chapter 5 and verse 41. Matthew chapter 5 and verse 41. Yung mga iba, kung hindi po nila kaya magbukas, tulungan natin po. Magsara natin yung mga iba walang Bible na po. Okay? Kung wala kayong Bible, pwede ko yung hingi ko sa amin meron kami hindi na Bible ko sa inyo. Okay, sige po. Matthew chapter 5 and verse 41. Nandiyan na po ba? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go! And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa binigay niyo po na pagkakataon na ito na makapagbahagi po ng Bible. Tulungan niyo po ko, Lord, mabahagi dito ng maayos. Alam niyo po, Lord, na hindi po ito kaya. Pero tulungan niyo po na maging encouragement po ito sa bawat isa. Na lalo pong magpatuloy sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Nahigitan pa namin, Lord, yung mga bagay na gusto niyo po sa nagawin namin sa aming pong buhay para po, Lord, mas lalo po namin kayo mapatuwa sa aming pong buhay. Mapurihan po kay Lord sa lahat ng bagay po nito. Yung diablo, yung demonyo niya, Panginoon, please, lagi po bibigay ng distractions yan at antok sa bawat isa. Iposas niyo po sila, Lord, tanggalin niyo po sila sa lugar po na ito. At puspusan niyo po kami ng banal na spirito na maramdaman po ng bawat isa na nandito po kayo na kung saan gusto niyo po na matuto po kami sa salita po ninyo. At itinatalain ko sa hindi ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na tayo makupo. Ang pag-uusapan natin is beyond expectation, believer o higit sa inahasahang Kristiyano. Ako. Higit sa inahasahang Kristiyano. Magsimula tayo dito sa verse 38, yung sa binasa po natin. Sabi niya dito, He had heard, it had been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Yan yung standard ng mundo natin ngayon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Napo, kung meron kang ginawa sa akin, gagawin ko sa iyo. Kung sinampal mo ko, sasampalin kita. Kung sinuntok mo ko, susuntokin kita. Napo, ako saan gaganti ako sa iyo. Gagantihan kita. At nangyayari, pati sa mga TV ngayon, nakikita na rin po yan. Okay? Yung madalang lang manood na TV, napo, kasi hindi pinandito eh. Napo, pero minsan na papupunta ko rin tatay, no? Papanood mo, ginagawa yung asawa. Nang babae yung asawang lalaki. Okay? Tapos, merong kabit. Ginagawa mo yung asawa mo. Hindi na, mas mahal na ako. Sa muna. Yan yung mga teleserye ngayon, di ba? Okay, yan yung standard ng mundo natin ngayon eh. Kailangan daw gumanti eh. Pag sinakta ka, gumanti ka. And minsan ito po yung nangyayari. Yung labas, yung mundo, minsan nadadala sa church. Pag sinaktan ka, chichismis mo sa iba. Okay po, ganun yung nangyari. Kasi bakit? Sinimulan mo eh. Tinatapos ko lang. Okay po? Yan yung standard ng mundo, pero dapat wala po sa atin yun.
dito sa loob ng church. Ako. At hindi lang sa loob ng church, paglabas mo, Kristiyano ka pa rin eh. Ako. Hindi yung Kristiyano mo, yung parang damit lang, sinusuot mo lang pag Sunday o pag Wednesday. Hindi po. Kristiyano ka kahit nasaan ka. Ako. Parte ng buhay po natin lahat ng ito. Okay? Hindi lang parte ng buhay ni Pastor, kundi parte ng buhay natin lahat. Nako, bilang isang Kristiyano. Next verse, verse 39. Sabi niyo po dito, but I say unto you, that ye resist not, ano po na masulat? Evil. Huwag mo daw i-resist yung gagawa ng masama sa iyo. Pag ginawa ka ng mali, huwag mong pigilan. Nako. Tutuloy natin, no? Ba't gano'n? Tingnan natin po. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Minsan, mali pa yung explanation ng iba dito eh. Pag sinampal ka, pag sinaktan ka daw, sa mukha mo, ibigay mo daw yung kabila. Ayan, yung turo na mo. Ano ibig sabihin nito? Pastor, gano'n ba yun? Kung sakali, sinuntok ko, sige, ito ako, bugin mo ako. Gano'n ba? Gano'n ba ibig sabihin nun? Kunwari, merong magnanakaw, pumasok sa bahay mo, ay ito ko, saksakin mo ko. Ouch! Diba? May rapist, ito, rape mo ko. Ganun po ba yun? Ano yung sabi ng Bible, no? Pag sinaktan ka daw, right cheek, ibigay mo din yung kabila. Ano yung sabihin nun? Okay lang na, pasadya tayo na saktan nila tayo. O tingnan natin mabuti. Ako, sabi niya, whosoever shall, ano po sabi? Smite thee on thy right cheek. O, tingnan natin mabuti. Right cheek. Ano yung right cheek? Kanang sisi mo, Pastor. Iba yun, ano? Right cheek. Ano yun? Pisngi. Nasa yung kanan nyo? Dito. Ayan. Tatapat ko si Brian. Nasa kanan yung, nandito yung kanan niya, no? Bible times, lahat ng tao nun is right-handed. Dito ba? May left-handed po ba dito? Left-handed. Kaliwete. Ayun, si ma'am, no? Si ma'am. Okay. Siya lang mag-isa na po. Pero halos lahat ng tao is right-handed na po. Ang hirap magsulat ng kaliwete. Lalo na pag nag-aaral ka noon. Nandito yung yung lamesa, baka ganun siya, di ba? Hirap na, no? Oh, pero lahat ng tao noon is right-handed. So kung si Brian nandito siya, sasampalin ko siya sa gamit yung kamay ko, smite daw eh. Paano ko siya sasampalin sa right cheek? Nandito yung right cheek niya. Nandito yung... Diba? Gano'n ko siya sasampalin. Pag gano'n. Nakita niyo po? Right cheek. So paano tamaan ko yung right cheek niya? Anong gagawin ko? Nakita niyo ba? Ang tawag kasi doon sa Tagalog, sapikin, tama? Sapikin din tayo lang. Masapik. Yung tao pag sinasapik, anong pinapakita? Ginigising, ano ba? Yung harapan, biglang sinapik. Nag-aaway kayo, sinapik mo ganyan. Hindi talaga para saktan, di ba? Kung hindi para ipahiya. Tama ko? Sinasapik. Pinapahiya. O anong ibig sabihin ng Bible dito? Hindi para yung sinabi ng Bible, right down, tapos bigyan mo yung left. Kung hindi sinasabi ng Bible, kung meron mang tao na nag-insulto sa'yo, insulto yun, di ba? Insulto yun. Sasapitin ka. Kung meron mga tao na nag-insulto sa'yo, hayaan mo na kung saan insultuin ka lang. Huwag kang gumanda. Ang problema, ganun po, no? Dahil meron nag-insulto sa akin, lalong lumalaki ngayon yung problema. Bakit? Pag-uusapan mo yan. Insulto ko sa church, kakain kayo sa loob ng bahay, buong pamilya kayo. Ayun, alam mo pa yung sinabi ni Pastor, ni Brother, ni Sister. Diba po? Sa bakit? May insulto ka. Sa school, sa work, sa lahat ng bagay. Bakit? Nasaktan ka. Okay po? Ang sabi ng Bible, hayaan mo daw. Huwag mo daw i-resist. Huwag mong pigilan. Kung inunsul ka,
inonsulto ka nila, pabayaan mo daw sila. Sa verse 40, ito pa yung masakit. If any man will sue thee at the law. Sinampahan ka ng kaso, sabi niya, and take away thy coat, let him have thy cloak also. Ibig sabihin nito, no? Sinampahan ka daw, yung cloak, ano po yung cloak? Ang cloak, mas importante yan sa coat. Yung coat, yan yung pinakadamit mo sa loob. Noong unang panahon, yan yung pinakadamit mo. Yung cloak, mas mahal yan, yung nilalagay mo sa labas. Meron pa silang nilalagay na parang balatan. Kung papanood nyo yung mga pelikula ng mga noon, ano po, meron silang nilalagay dyan. Ang cloak, mas mahal po yan, yung nasa labas, yan yung parang raincoat mo. Wala naman silang payong nun eh. Pag umulan, lalabas nila yung coat nila, yan yung pangtatakip nila sa sarili nila. Okay? Kung meron silang uupuan, walang upuan, wala namang ganyan, no? Opo, wala namang monoblock, walang di folding chair, anong gagawin nila? O napadpad sila, nagbiyahe sila, anong gagawin nila? Wala namang karton nun. O anong gagawin? Pupunin nila yung cloak na yan, yun yung pangsasapin nila. Yung sila higa, magpapay na, kaysa magiging po sila. Yun yung gagamitin po nila. Nakuha niyo po? Sabi ng Bible, itong cloak na ito, hindi nila pwedeng kunin ito under the protection ng law. Na po. Pero sabi ni Jesus Christ, sige, kung ganun yung ginawa nila, kunin na rin nila. Na po. Yun yung sinasabi. Pero pastor, paano yun? Yung sinasabi ni Jesus Christ. O paano namin proprotektahan yung sarili namin? Sino magte-take care sa amin? Na po. Lagi niyong tandaan, kung ano yung sinabi ng Bible, sundin mo. Kasi bakit? Ang Diyos, pag inutos niya, sige, ganyan yung gawin niyo na sa inyo, hayaan niyo na ako mismo yung magprotekta sa inyo. Kuha niyo po ba? Hayaan niyo yung Diyos yung magprotekta sa inyo. Ngayon, ang tanong, sino mas magaling magprotekta? Ikaw o yung Diyos? Sino po? Diyos. So, sundin mo kung yung sinabi ng Panginoon. Ginanyan ka, sinaktan ka, pabayaan mo sila. Hayaan mo yung Diyos yung gumawa ng paraan dun sa sitwasyon mo yun. Verse 41. Sabi niya po dito, yung kanina binasa natin, at kung sino daw yung nag-compel na po, o merong inutos na pinipilit ka, sabi niya, na maglakad ka ng 1 milya, sabi niya, gawin mo, dagdagan mo, gawin mo 2 milya. Sinasabi po nila dito, na kung saan gusto ng Panginoon na maging higit tayo sa inaasahan. Pag-usapan natin, ano ba yung inaasahan? Number 1, expected. Ano ba yung expected sa atin? Di ba po? Ano ba yung expected number 1? Na kung saan, ang nangyayari po is, katulad yan, di ba, may speed limit. Ay, nagdadrive si Sir Jericho dito, di ba? Speed limit, expected dapat hanggang 100. Huwag ka lalagpas doon kasi mahuli ka. Yun yung expected sa atin. Na po. Yung sa mga nakatanong na kayo, yung sa mga yung nag-aayos ng sa grocery. Minsan meron kayong tatanong, nasaan yung yung ginato, ganyan, hindi tatanong kayo, no? Minsan meron magsasabi, ay hindi ko department yan, tanong mo doon. Di mo ko? Bakit? Kasi yun yung trabaho niya. Hindi ka rin yung trabaho, tulungan pa. Bakit? Ginagawa niya expected eh. Yung inaasahan lang sa kanya, ito lang yung trabaho, gagawin ko yan. Ako niyo po. Tapos saan yung prinsipyo ng mundo? Ano po? Less work with high salary. Kunting trabaho, pero malaking kita. Kaya marami na scam eh. Tama po? Magulong ka ng 5 piso, magkaka 1 million ka next month. Ba? Dami, magugulong ka naman. 5 piso lang. O, tapos tataas. Tataas, yung inihiling sa'yo. Bakit? Walang trabaho na madali, na malaking kita ka. Eh kaso, yan yung gusto ng mundo po ngayon eh. Napo. Ang problema ngayon, napapasok yan sa loob ng simbahan. Mas maganda, less work. Napo. Na kung saan, Pastor, gano'ng karami dapat kong gawin bago ko mapag-choir? Gano'ng karami yung dapat kong gawin bago ko makapagturo ng bata? Ano yung mga kailangan na requirements? Ganito ganyan.
Pinag-usapan dito yung mga mabubuting Kristiyano naman eh. Kaso yung prinsipyo kasi, nakuha natin sa mundo. Na kung saan, ginagawa natin dahil inaasahan ka lang, required lang. Na kung saan, dumarating sa mundo, next tayo, nagbasa ka ng Bible, eh dahil required, sinabi ni Pastor, babasa ka. Tapos, babasahin mo. Eh, nasakto, nandun ka dun sa yung puro pangalan. Okay? And may tusala, bigat. Ang bigat na bigat. Ang bigat, nato ka. Ching-chong, bigat. Kwanglo. Diba, nababasa mo ito eh. Di ba? Bakit? Ginagawa natin yun, tapos tatanungin, sige, nagbasa kayo ng Bible. Anong natutunan mo? Hindi ko lang, pero maganda. Hindi mo lang, pero maganda, no? Nag-church ka, anong natutunan nyo? Hindi ko lang, pero maganda eh. Nakuha niyo po? Naku, saan ginagawa kasi? Dahil required lang, inaasahan sa'yo. Ano pa po? Pray. Sa pag nag-pray po tayo, di ba po? Naku, saan? Lord, bless you po ito, Amen, amen, amen. Lord, para lang matapos lang. Para nasabing, nag-pray ka. Naku, yan yung ginagawa ng mga Kristiyano po ngayon. Naku, saan? Paulit-ulit, hanggang sa nangyayari po, wala kabuluhan yung panalangin. Kaya minsan, ano mangyayari? Nag-pray na kayo. Ako, na-try nyo na ito eh. Nag-pray na kayo. Tapos mamaya, nag-pray na ba? Nag-pray nyo na? Nag-pray na ba? Hindi pa nag-pray, pero nag-pray na kayo yan. Kasi bakit? May nag-pray sa harap, nakipray ka, tapos mamaya, tara, pray na tayo. Nakuha niyo ba? Kasi bakit? Wala talaga eh, sa puso. Para matapos lang, para masabi lang na nag-pray po. At sa pagbibigay din. Sa pagbibigay. Tinuruan tayo mag-tithes. Ang tithes ng 10 pesos is piso. Bata kami, tinuturuan kami yan. Ang tithes ng 5 piso is ilan? Parang hirap pastor ha? Ilan po? 50 cents. Ang tithes ng piso is ito na, pastor. 10 cents, no? Okay? Na kung saan, ganito mangyari. Ewan ko, merong design mo. Na kung saan, ganito nangyari po, no? Nagbibila kami. Ang tithes niya is 327.75. Kita niyo ba? 574.10. 5.25. Ako niyo po? Na kung saan, invest na ibigay yung sobra, bakit hindi mo nilang gawin 550? Na kung saan, kung pwede lang nakunin yung piso, hatiin sa gitna. Gagawin kaysa mabigyan si Lord ng sobra. Hindi ka nakakaya sa Panginoon. Pero pag kakain ka sa restaurant, keep the change. 5 piso lang naman yung change. Pero at least keep the change mo. Diba? Sinabi mo pa, yaman mo, keep the change. Na kung saan pag sa ibang tao, pwede, sobra. Pero pag sa Diyos, bawal yung sobra. Salamat sa inyo na hindi nyo na binibilang yung gano'n na sobra ng magbutan-butan. Hindi kayo mga offer na at least 0 yung dulo. Hindi mo bilang madaling bilangin eh. Pag 5-0, gano'n. 2-0, gano'n. Hindi yung mga madali eh. Kasi yung 25.75, gano'n, no? Tapos saan yung bawal kay Lord ng mas marami? Hindi ba natin pwedeng may bigay para sa Panginoon? Pero alam niyo bakit ganun nangyari? Kasi ginagawa yung expected. Yung inaasahan lang, sinabi ni Pastor, mag-tithes ako, kaya magta-tithes ako. Sinabi kasi, inaasahan lang. Bilang isang Kristiyano, kaya nandito ka sa church kasi inaasahan ka lang eh. Ginagawa mo lang kasi ito yung required sa'yo. No po? Pero sabi ng Bible, kung merong nag-compel sa'yo na gumawa ng 1 milya, maglakad ng 1 milya, anong sabi niya po? Basahin natin ulit. Matthew chapter 5 and verse 41.
Sabi niya, go with him, wait. Dagdagan. Ito. Alam ko, nakwento ko na sa inyo, yung iba na po, pero kwento natin. Sabi niya po dito, number 2, mabilis lang tayo. Explanation. Explain natin. Noong panahon ni Jesus Christ, kung meron ba yung red Bible edition, kung mga ganyan na kulay white na binigay natin sa inyo, may kulay red yan. No? Yung dito sa Matthew 5, lahat po ng nandyan is kulay red. So si Jesus yung nagsasalita po dyan. Okay? At sinasabi ni Jesus Christ sa mga disipulo niya at sa mga tao nakikinig sa kanya, dahil na-conquer sila ng Roman government. Sabi niya, yung China, nasakop ka. So, ang nangyari po, isa sa law o sa batas nila, pag meron nag-utos na sundalo sa'yo, inutusan ka, dalhin mo to, kailangan mo dalhin. At pwede mo daw dalhin yun, ang base sa batas nila, for 1 mile, pwede ka na lang itong utusan. For 1 mile, lalakad ka. Isang milya. Malayo-layo yun, ha? Ilang kilometro yung isang milya? Parang 1.6 yata. Parang ganun. 1.6 kilometers para isang milya yata. Parang ganun. So, magmula dito hanggang stop siguro. Parang ganun siguro. Parang ganun. Okay? So, isang milya. Maglalakad ka. At pag may pinabuhat siya sa'yo, kailangan mong gawin. O imagine nyo, nasakot tayo ng siya. Nandito ka ngayon, magtitinda ka kasi yan yung kailangan mo gawin para mabuhay. Sakto, meron kang tanim. So ngayon, lahat ng tanim mo, inipon mo na. Nilagay mo na sa karuwahe, o sa kariton, o saan mo lalagay, sa lalagyanan mo. Ngayon, nandito ka, hahanap ka ngayon ng pwesto, hinahanap mo kung saan yung unang sikat ng araw. Siyempre, madaling araw pa lang, dapat nandun ka na para maraming mabenta. So, nangyari, yung pwesto na niya, yung ibebenta niya, at tapos, hinihintay na niya yung mga tao. Kung mangyari, o tapos, ano nangyari? Marami ng tao naman. Maraming bumili. Sakto, maaga, maganda yung pwesto. Okay? At nakikita niya, binibilang na niya, magkano yung nakakuha niyang pera. Sabi niya, uy, sakto, may sobra. Pabibili ko, bibigyan ko ng Toblerone ng asawa ko. Gano'n, pwede ba yan? Toblerone? Gusto niya? Toblerone. Ay, umitis na ako. Toblerone. Naalala ko na yung nanay ko eh. First time niya makatanggap ng Toblerone. Bumili ako. Talaga pinag-ipunan ko. Bata pa naman ko. Ganyan pa po kalit nun eh. Dagdag lang. Bata ako, bumili ko siya ng Toblerone. Tapos, para sa'yo. Ang nanay ko, magkano to? Nandito ko sa mga timbahan. Magkano to? Alam ko, dito basa, magkano to? Hindi, secret yan. Tapos, babanatan mo pa, walang mahal-mahal sa taong mahal mo. Hugot na. Meron na. May bata pa, walang mahal-mahal sa taong mahal mo. Walang mahal-mahal sa taong mahal mo. So, doon tayo sa kwento. Bibili ako sa asawa ko. Ito, may extra. Bibili ko doon sa anak ko. Pero mamaya, ito na, nagtitinda na siya. Busy na. Marami na siya nabebenta. Mamaya, ito ngayon, Roman soldier. Hoy, buhatin mo to. Kailangan niya gawin. Pag hindi niya ginawa, lalatibuin siya. Pag hindi niya ginawa, pwede siya ikulong. Okay po? Kaso, pag ginawa naman niya, ano mangyayari sa tinda niya? Pwede nakawin. Ihina yung sale. Kaso, yung pinaka-importante, baka nakawin. Pero ano kailangan niyang gawin? Kailangan niyang kunin yung pinapabuhat at kailangan niyang buhatin ng 1 milya. So, ano mangyayari? Ito ka ngayon, isipin mo, ikaw yun, kailangan mo mag-business, pero ito ka ngayon, nasakop ka ng bansang Romano, kailangan mo buhatin, ang bigat-bigat ngayon sa'yo. At tapos, naalala mo pa, invest na free country ka ngayon, ano mangyayari? Isipin mo ngayon, itong mga Romanong to, wala na nagawang tama. Ano po? Tapos saan, sinakop na nga kami, ang bigat-bigat na nga ng tax, tapos ito pa, meron pang paganyan-ganyan na naiisa. Anong kalukuhan to? Bubuhatin mo ngayon, 1 milya, bigat na bigat ka na. Ako saan lahat,
ginagawa mo, hinihintay mo lang eh, kung pwede mong mabilang yung 1,000,000 na yun, o kaya, baka mayroong karatula sila noon, pag 1 mile na, may karatula, kada 1,000,000. At tapos anong gagawin? Lahat ng bigat, pressure, galit, inis, nandyan na. Hanggang sa hinihintay niya lang, yung makita niya, yung meron ng buhay siguro, 1,000,000 na to, pipitawan niya, babagsak niya sigurado yun. O yan, tapos na. Hindi mo na ako pwede mautusan niya. Ano po? So ito yung explanation na sinasabi ko ni Jesus Christ. Marami pong mga tao na nagsasabi, para maging masaya ka, is bawasan mo yung mga ginagawa mo. Bawasan mo lang. Na kung saan, pagod ka na, napapagod ka na, na po, marami mga iba't ibang simbahan ngayon, na kung saan, imbes na Sunday morning, Sunday evening sila, gagawin na lang Sunday morning kasi napapagod yung mga tao. Okay. Pero pasama kung Sunday morning, Sunday afternoon, yan yung ginagawa natin. Kasi malalayo pa eh. At least ginagawa natin ng paraan, 2 services every Sunday. Pero dahil napapagod na eh, wala na yung afternoon, wala rin yung evening. Morning na lang, tapos uwihan na kasi nakakapagod eh. O ano mas maganda? Eh di buwasan mo pa, wala nilang Sunday. Okay, once a month na lang. Nakakapagod eh. Okay, once a year na lang mag-church. Okay, mas lalong relax. Okay po? Okay? Kasi bakit? May prinsipyo na para maging masaya ka, ay bawasan natin yung mga bagay-bagay. O isa pa, o baka may hindi naman bawasan, kung hindi gawin natin lahat. Gawin natin yung hindi bawal, iwasan yung bawal. Na kung saan gawin natin lahat, yung do at saka yung don't. Na kung saan basa ng Bible tayo, yung gusto ng Lord, pray tayo, mag-church tayo, mag-tithes tayo, mabuhay tayo ng iwalay, na yung mga masasama, huwag natin gagawin, huwag tayo iinom, maninigarilyo, mag-aalak, magdadrugs, huwag tayong babarkada, iwasan natin yung mga iba't ibang bagay na hindi gusto ng Panginoon. Walang masama doon, no? Gawin natin yung tama at hindi. Pero tandaan nyo, ang buhay Kristiyano, hindi lang doon nagtatapos. Hindi lang po doon. Na kung saan, ang gusto ng Panginoon, meron siyang inuutos dito. Kung merong inuutos sa'yo, huwag ka lang focus doon sa inaasahan. Dagdagan mo pa. Mag-extra effort tayo para sa Panginoon. Yan po, kaya nga sabi niya, kung meron sabi sa'yo 1,000,000, gawin mo 2. Eh, Pastor, paano yun? Akala ko ba lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, automatic may reward yun. Tignan natin to sa Luke chapter 17. And verse 7 hanggang 10. Luke chapter 17, verse 7 hanggang 10. Luke chapter 17. So Matthew, Mark, Luke chapter 17, verse 7 hanggang 10. Ano po ito? Sabi niya, but which of you having a servant? So si Jesus Christ na naman nagsasalita. Sino sa inyo mayroong servant o katulong o alipin? Sabi niya, na kung saan galing daw sila, nag-alaga ng cattle, o baka yan, o tupa, o ano man, ako, will say to him, go, by and by, when he is come from the field, go and sit down to me. Meron ba sa inyo, may alipin kayo, pagkatapos nyo na magtrabaho, o pahinga ka na dito ka na, kain ka na. Ganun ba yung ginagawa nyo? Sabi ni Jesus Christ. Sa verse 8, and will not rather say unto him, ano sabi po? Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink. Na kung saan sinasabi niya, di ba, meron kayong mga trabador, pagkatapos nilang magtrabaho, anong gagawin nyo? Sabi, di ba, kain na kayo? Hindi, anong gagawin nyo? Utusan niyo pa din. Kakatrabaho niya lang to, pero pagdating, utusan niyo pa, di ba? Kasi alipin mo siya. Anong gagawin? O, dito ka. Panganda mo na ako para makakain na ako. Pagkatapos mong kumain, dun ka kumain. Alipin siya. Servant po siya. O, tuloy natin. Sabi niya po dito, sa verse 9, that he think, ano lang sulat po? Pakibasa natin sabay-sabay. Ready? Go! That he thanked that servant because he did the things that were commanded
Okay. Sabi niya, pinasalamatan niya ba yung alipin niyang yon? Dahil pinanghanda siya. Okay? At ginawa niya yung inutos sa kanya. I trow not o I think not. Hindi siguro, di ba? Tapos, anong sabi niya sa verse 10? So likewise he, pakibasa po? Yan. Sabi niya, kung saan tayo daw ay tinawag na unprofitable servant o aliping walang kabuluhan. Bakit? Because ginagawa daw natin yung trabaho lang natin. Alam mo ba, Pastor, pag ginawa mo para kay Lord, may reward. Ako saan? Natin, minsan, ganito yung nangyari. Tatrabaho ako para sa mga para may reward. Yun lang yung ginagawa natin. Yun yung focus natin. Pero ano nangyari? Sabi ng Bible, nagpasalamat ba yung master? Hindi. Ginawa mo lang yung trabaho mo. Okay? Ano ginagawa? Example natin. Yung boss mo, yung boss ni Sir Jericho, pag pumunta ka ng sakto ka na, may 8 o'clock yung pasok, pumunta ka ng 8 o'clock o 5 minutes before 8, nakadating ka doon. Sasabihin ba ng boss mo, uy, ayos ha, Sir Jericho, dumating ka ng 5 minutes before 8 dahil dyan, i-promote kita. Eh, katuwa naman yung Sir Jericho na ako sa kanila. Oh, may pinalinis sa'yo si boss mo, nilinis mo. Uy, galing mo naman. Ayos ha. Dahil dyan, dadagdagan mo yung sahod mo. Ano ba gano'n? Papasalamatan ka ba niya? Isa hindi, di ba? Kasi bakit? Ginawa natin yung trabaho natin. Kung sa asawa babae, kung sino man yung nagluluto sa inyo, tumating ka sa bahay, ano ko na, yung asawa babae yung mahal. Mamon mo, buwi ka, ha? Hindi yun. Nagluluto ko. Nagluluto ka? Totoo. Sabi niya, ang bunga nga. Totoo, nagluluto ka? O, nagluto? Hindi, nagluto ka para sa'yo. Totoo pa? Para sa akin? Grabe naman. Para sa akin to? Nagtatrabaho ko, tapos pinagluto mo ako? Iba niyo po yan? Oo, para sa'yo. Hinanda ko para sa'yo yan. Ako, wow, ganit. Thank you ha. Para sa akin to ha. Pag galing mo naman, pinagluto mo ko pagkatapos ko magtrabaho. Pinapasalamatan ba? Salamat doon. Sana pinapasalamatan po natin sila. Pero bakit gano'n? Kasi, trabaho niya. Naku niyo po, yung isa nagtatrabaho sa labas, siyempre yung kabila magtutulong. Trabaho sa loob ng bahay. Naku niyo po, siyempre magtutulungan bilang mag-asawa. Naku niyo po, kaya tayo rin sa Panginoon. Sa dami ng ginawa sa atin ng Panginoon, ito yung pwede naman natin magawa para sa Kanya. Nag-church ka? Wow, galing mo anak ha. Nag-church ka? Salamat sa iyo ha. Grabe ha. Nagbasa ka ng Bible. 3 verse binasa mo ngayong araw na ito. Salamat ha. 3 verse na. Tapos nagmamadali ka pa. Uy, galing. Nagbasa ka 1 verse lang. Nagmamadali ka pa. Hindi mo nga naintindihan eh. Salamat ha. Kumuha niyo po ako. Nagigets ko po. Na kung saan unprofitable servant tayo, trabaho natin to para sa Panginoon. Oh, so, nakita ng si Jesus Christ, sinuro niya ito, and i-apply natin ulit dun sa kanila. Na kung saan ito ngayon, nagtatrabaho, buhat-buhat niya yung kanina na inutos sa kanya. Kaya naalala niya yung sinabi ng Panginoon. Ibababa niya na sana. Okay, nagigigil na siya, pero sabi niya, oh ha, tinuruan kami ni Jesus Christ. Dagdagan namin ng 1 pang milya. Ako. So, anong ginawa niya? Sinubukan niya. Tumapak ng 1. Kasi mabigat eh. Ang hirap sa loob eh. Pero inutusan ka na nga, hindi naman yung isa required eh. Pero ngayon, sabi ni Jesus Christ, hindi na required. Lagpas na dun sa inaasahan.
So, anong gagawin? Unang tapak. Yun yung pinang-importante yung tapak. Kasi hindi mo tinapak yun ang una. Walang papangalawa eh. Tama ba? Walang papangalawa. Pwede papangalawa agad? Again, hindi pwede na. O unang tapak. So, yung unang tapak, mabigat. Sunod na ng pangalawa, medyo gumagana. Pangatlo, dinagdagan niya pa ng isa pang milya. Ako. Na kung saan itong tapak na ito is yung tapak na malaya na siya. Hindi dahil minutos kung hindi malaya na siya. So tumapak siya, nako, ginawa niya ito hindi dahil para mapipilitan siya tapos lalapit siya. Hindi dahil baka atak din niya ginawa, makukulong siya dahil ginawa niya to. Sariling desisyon niya na to. Kasi ginulo ni Jesus Christ. So ano nangyari po? Tapak, hanggang sa nakuha na niya, tumating na sa punto, nagawa niya ng 2 milya. At tapos ano ginawa niya? O binigay niya ito isang sundalo. O ito, masaya ako, natulungan kita. Ako nyo. Na yung dating bigat, dating inis, dating galit na nandyan, nawala kasi bakit? Hindi niya ginawa yon dahil required siya. Ginawa niya na ngayon para ano po? Para ano? Para tulong sa kapwa niya. Tandaan niyo po yung kasiyahan, yung blessing, yung fulfillment ng buhay, nakukuha po yan dahil ginagawa mo, hindi dahil required ka. Ginagawa mo yan para makatulong sa iba. Amen po ba? At yun yung magaan. Yun yung masaya. Ginagawa mo kasi hindi dahil inutos sa'yo, kung ginagawa mo yun, kasi nagmamahal ka sa Panginoon at nagmamahal ka sa tao. Amen po ba? Sana tayo, hindi tayo yung ginagawa mo lang kasi inaasahan ka. Ini-expect sa'yo. Ito. O, example natin. Ito, gusto ko example sa sarili ko. Makita nyo kay Pastor mo. Pastor, nagpe-preach, umaga. Hapon. Nang maayos yung sasakyan, anong ginagawa natin? Hatid ko ba kayo? Pero narinig niyo ba, kahit isang beses, nireklamo ko yun. Pagod na si Pastor, huwag ko na kayong hatid. Kung hindi lang ako may sakit, di ba po? Kung may sakit ako talaga, hindi ko talaga kayo na hahatid pabalik. Pero ba't ginagawa ni Pastor yun? Kasi merong joy. May blessing sa akin. May fulfillment sa akin na kung saan matulungan ko kayong lahat. Masaya akong ginagawa yun. Hindi required sa akin yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Wala naman nakakita sa akin dito. Ang layo ng main church namin. O pwede natin gawin. Umaga, hapon, tapos na tayo. Pero ba't natin dinagdag na merong Young People's Fellowship? Pagod na si Pastor eh. Meron pang ladies fellowship. Pagod na si ma'am. Ano po? Meron pa tayong mga online Bible study. Bakit ginagawa ito? Ako, dahil required, hindi po. Hindi na namin to, hindi nakasakot to. Pero bakit ginagawa namin to? Kasi masaya po kami. Amen po ba? Masaya kami na mapaglingkuran kayo. Mapaglingkuran yung Diyos namin. Yung Diyos ko at yung Diyos mo. Ngayon, tayo po ba? Doon ba tayo? Ginagawa mo lang ba yan? Yung paglilingkod natin sa Diyos? Kasi required, inaasahan ka kasi. Inaasahan kasi ako ni Pastor, pag yung nagpakita dito, hanapin niya ako sa unang Bible study namin. Pag hindi ako ng-church, tatanungin ako ni Pastor. Pag wala ako dito, hanapin ako. Okay? Pag hindi ko ginawa to, nakakaya naman sa iba. Pag hindi ako nag-church dito, nakakaya kay Pastor. Ginagawa po ba natin yung mga iba't ibang bagay dahil required ka? Ito. Yan yung naging dahilan bakit tinanggal natin yung dati nakaschedule tayo sa cleaning, di ba? Kasi dumating na sa punto may pastor na ayaw ko yung gagawin nyo yung isang bagay. Kasi nakasulat eh. Kasi required lang eh. Inaasahan ka kasi gawin. Nakasulat kasi pangalan mo eh, nakakaya naman na hindi mo gagawin. Tatanungin nila kung sino ngayon yung maghuhugas ng plato, tutulong sa ganito, maglilinis ng ganito. Required kasi. Inaasahan ka kasi. Pero gawin natin po ngayon. Kahit hindi mo kahit hindi ka, wala nakasulat ngayon. Salamat po sa inyo. No?
ginagawa nyo. Merong blessing po dyan. Naku, kung kaya ko lang gagawin ko pagkatapos mag-preach, katulad yan, pagkatapos yan, makupo na lang si Pastor Maria. Nakabot na ako Magmula kanina pa, 9:30 ako nakatayo dito. Naku. So, bakit ginagawa natin yung bagay? Ulitin ko po. Kasi dapat hindi required. Kasi mahal mo yung Panginoon. Ginagawa natin, na po. Kasi hindi dahil ini-expect lang sa'yo. Last po, number 3. The exceeding expectation. The exceeding expectation. Higitan natin doon yung bagay na inaasahan sa atin. Pwede ba, letter A, maging going beyond soul winner po tayo? Na kung saan mag-soul winning ka, magbahagi ka ng Bible, hindi dahil required ka lang. Magtuturo ka ng bata, hindi dahil sinabi lang ni pastor at saka ni ma'am. Gagawin mo yan kasi hindi lang dahil sinabi. Hindi lang dahil required, hindi lang dahil inaasahan ka. Ano gagawin ng mga iba? O, tara, bisitahin natin si brother, sister, ganito. Wala. Tara, milk tea. Tara, pasyal. Dito, hindi kami magawa kasi malayo yung mga SM dito. Ilang kilometro, 10 yata. O 15 kilometers, bago mapunta. Sa amin malapit. Wala mong 1 kilometro, nandiyan yung SM Clark. Ito na SM Clark. Sarap. SM Clark ako. Sakto, yung picnic ground, wala na nila. Katapat niya yung SM. Ayun, mas madali. Nag-solving. Sakto, kumuha lang ng 20 trucks. Tara, trucks giving tayo, 20 ligin mo. Pagkatapos, naubos na, oh. Tara, SM. Nakita niyo mo? Ginagawa kasi required na. Inaasahan na. So, sana po tayo mag-go beyond tayo. Na po, higitan pa natin kaysa dun sa inaasahan na maging soul winner po tayo. Na po, naalala ko muna, no? Nung una pa lang kayong bina-Bible study, anong ginagawa namin ni Ate Renyo? Yung Cariati Angelino, alam ko yung time namin is 2, 1. 1 o'clock, dapat nandun kami sa inyo. So, anong gagawin namin? Magbibayin kami ni Ate Renyo, nakamotor, single. Tapos sinamahan kami nila pato ko nun. Pero isipin nyo, nakamotor kami. Kung 1 tayo magsisimula, dapat nakakain kami. Magbibiyahe kami, gagawin namin 11. Ang lamig, no? 11, magbibiyahe namin. Para alas 12, nandun kami dito sa San Carlos. Meron parang mga puno doon sa San Carlos. Kakain kami ng lunch. Ni Renalyn. Para mga 12, 12:30, tapos na kami kumain. Nagbibiyahe kami papunta sa inyo. 1 o'clock na doon kami. Naiiyak kasi kami magkakain sa inyo po o magdadala kayo pagkain, doon ka kami kakain. Siyempre, bago-bago pa lang tayo magkakain. Ito ba namin ginagawa yun? 40 kilometers, papunta, pabalik. Hindi pa kami sa nilo. Mainit, bibisitahin namin dito sa San Pablo Libutan. Ganun din, pero sa kanila parang mga 4 o'clock yata tayo na, no? Bibisitahin, magbabible study tayo. Gabi, uuwi kami 4, tapos mga 6 o'clock, tapos kami Bible study. 6 o'clock, magbibiyay pa uwi. Madilim naman, dadaan kami dyan, Quezon Road. Tapos doon ko pinasalamatan yung Christmas. Kasi habang nagdadrive ako, may mga langaw, gano'n. Kung hindi, kinain ko na yun. Kapag nagdadrive ako, hindi, baka ito yung langaw, di ba? Ito ko na pasalamatan yung face mask ko. Pero ba't ginawa ni Pastor? Kasi bakit? Gusto namin mag-go-beyond. May comfort kami. Si Ate Renyo, librarian siya. Ako, naka-aircon ako na magmula 8 hanggang 12, tapos magmula 1 hanggang 5. Naka-aircon ako, office worker ako. Technician ako doon sa church namin. Gusto mo ba akong... Kaya sabi nila, mainit daw. Hindi ba? Mainit pag summer, hindi rin. Diba? Masulog ako ng opisina eh. Okay, nainitan ako pag lunch. Alam ko yung lunch mainit eh, pero yung meat sa hindi man mainit. Diba?
Pero ba't gagawin natin to, no? Iiwan yung trabaho at pupunta dito para mag-recruit sa inyo. Papawisan, gano'n. Di ba? Meron ng iba-ibang sakit na nakukuha sila pastor, di ba? Meron mga kati-kati o yung ano. Yung ano yun yan, di ba po? Bakit? Kasi gusto namin mag-go beyond dun sa inaasahan sa amin. Inaasahan lang, mag-thanksgiving, mag-serving. Pwede naman namin gawin doon. Pero ba't mag-go beyond? Paano? Kasi gusto namin gumawa ng extra. Letter B, sabi niya, going beyond, ano po ang sulat? A church member. So, buksan natin yan sa Colossians chapter 3 and verse 22. Hindi natin nabuksan yung isa, no? Pero dito na tayo. Dito na natin ito. Colossians chapter 3 and verse 22. So, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians chapter 3 verse 22. Sabi niya po dito, ready, go. And whatsoever ye do, do it heartily. O bilang isang church member na po, hindi ba nagawin natin lahat para sa Panginoon? Sa loob ng simbahan, iniingatan mo ba yung testimony mo? Member ka ng church, pero umiinom ka pa rin. Naninigarilyo ka pa rin. Nagsusugal ka pa rin. Pwede ba maging mag-obiyan ka doon sa inaasahan? O ginagawa mo lang yung inaasahan, pag may nakakakita sa'yo, iniiwas mo yung sarili mo doon. Pero pag walang nakakakita, ginagawa mo pa rin yung mga kasalanan na yan. Pwede ba? Pwede ba mag-obiyan ka doon? Nagpasan mo, yung higitan mo yung inaasahan. Ano po? Na kung saan protektahan natin yung pangalan ng simbahan natin. Merong kasiraan, naririnig mo. Merong sinasabi sa church natin kay pastor. Si pastor, yung pera ng simbahan, yung mga pastor na ganyan, pera ng simbahan, kinukupit. Ay, oo, si pastor namin, kaya tingnan mo, may sasakyan na. E binigay lang makabalik yun. Alam niyo yung pondo ng church natin, may record tayo. Lahat ng pumasok, lahat ng nagastos, nandyan, nakaresibo lahat yan. Alam mo yun. Pinoprotektahan mo ba? Narinig mo sa iba, pinoprotektahan mo ba? Yun yung ano po, go beyond. Nag-go beyond ka dun sa pagiging ordinaryong church member. Ano po? Na kung saan, church member ka lang ba na in-expect na kung saan inaasahan nandiyan ka. Basta ako, sasagarin mo pa eh. 9:29, doon ka pupunta. 0.5, kami 0.5 pa. No? Kasi, parang hindi ako malig, o di naman nga ako nalig. Tapos sakto, nakaupo ka. Gumanon yung reload. Naku, 9:30, nandito ako. Ginagawa mo yun dahil inaasahan ka. O yung mga choir member natin, tsaka yung song leader, di ba? May expected kayo ng oras na pumunta. Nag-aabol ka kasi minsan sinasagal mo pa eh. Pachema-chema ka pala, papahinga-pahinga, oras na, 9 o'clock na, pero hindi ka pa naligo, may laway ka pa dito, may muta ka pa. O tapos pag 9:15, doon ka maliligo, nag-aabol ka na ngayon, kasi dapat 9:20, nandito ka na. Diba niyo po? Pag ganun yung ginawa natin, ginagawa mo lang yan dahil expected, required. Diba? Pwede ba nahigitan natin po yung mga gano'n? Na kung saan gawin natin? Dating ka maaga sa church. O, pag meron nakapunta di, may bisita, kinakamayan nyo, kinikwentuhan nyo. Huwag lang lagi si pastor. Ako na yung kilala nila pag gano'n. Tinatabihan nyo. Kasi bakit? Hindi ka lang church member. E-extend mo pa. Gagawin mo pa, higit pa sa inaasahan natin. Next. Going beyond, ano po nang sulat? As a giver. Ano po? Na kung saan nagbibigay ka sa Panginoon. Naturuan tayo mag-tithes. Ano po? Na kung saan binibigay mo ba yan para sa Panginoon? O, yung mga kabataan natin, kaso wala akong kita, may bawal ka. Binigyan ka ng 20 per day. Sa buong isang linggo, 5 araw ka nagtrabaho, meron kang magkano? O 20 per araw ka na.
100. Ang tithes nun is, ano po ito? 10. Ang gagawin mo, inuubos mo na, tapos mapingi, pang tithes ko. Sabi ng Bible, ninanakawan ng Diyos. Pag gano'n, kumalit mo ba ako? Pwede ba nahigitan natin? At tapos yung kamukha na sinabi ko, yung huwag mo nang kinikwenta masyado na, magbibigay ka ng tithes, 27.50 cents. Di ba magbibigay 30 pesos na? Tinitipid pa natin yung Diyos? Pwede ba nahigitan natin? Tandaan niyo po, nung bata ko na, bibigay ako, nagsimula ako ng 5 pesos. May pangako sa Panginoon para yung sa faith promise natin. Hanggang sa dumating sa punto, minsan, syempre, dahil bata ka, no? Iniisip mo, pag hindi ko kaya binigay yan, ang dami ko na sigurong pera. No? Pero natutunan mo, sabi ng Bible, hindi mo mahigitan ng Diyos. Tinuro ng pastor natin. You cannot outgive God, sabi. So, ano sabi ko sa sarili ko? Lord, sige, bigay ako, dadagdag ako. Yung una ginawa ko, Lord, dodoble ako kada taon. Kung 5 piso, next year, dodoble ako. Next year, dodoble ako. Dodoble ako. Dodoble ako. Pinagpala ako ng Panginoon. Totoo po yun. Nagkaroon ako ng asawa. Okay po. Nag-asawa ako. So, gagawin namin, tatabi na namin. Tithes, faith promise. Tapos, tatabi mo na yung tubig, kuryente. Sa pagkain nyo. Ako. Matitira sa amin. Lalo na pag 5,000. Diba, minsan, sa ulog ng 5,000. May pangako ko. Tatabi namin yung sahod namin. Kukumbay, tapos iwala yung mga dapat iwala. Sa loob ng 15 days, 100 matitira sa'yo. 100, ha? Kaya niyang mabuhay na. 100, 15 days. Mabubuhay ka. Pero namin, kahit minsan di namin kinupit, pera muna Lord, ha? Kinabi na namin yan, eh. Kay Lord yan, eh. Sa loob ng buwan, pangako, ang tithes namin, divide mo by 4, kasi buong sahod, gano'n. Ay, by 2 pala, 15 days. Ay, divide namin, 15 di ba? 15 yung sahod. 15 100 pesos. Pero lang yung Panginoon, mabiyaya ko sa inyo. Wala kahit minsan na hindi kami kumain. Pero pa nga, nilibre ko yung asawa ko, di ba? Nakwento ko na sa inyo. Kumain kami sa Jollibee, 7 pesos na. Kumain na sa Jollibee, 7 pesos. Tinalo ko pa yung corneto. Oo, corneto, 25 na, di ba? Oh. Dalawang burger, dalawang spaghetti, dalawang cookies, at isang apple pie, parang ganun. 7 pesos. Sa Jollibee. Paano nangyari yun? Biyaya na kami. Biyaya na kami. Isa nga mga kapatid ni Ate Wendy, kumakain kami. Kumakain kami. Wala yung ulam yun. Nakain yun, wala yung ulam yun. Kakain kayo. Kakain kami. Wala yung ulam namin. Sabi nga nila, yaman doon namin. Pero wala yung ulam mo. Diba? Kasi sobrang busog. Isa nga, sobrang daming biyaya ng Panginoon. Napapanis pa yung iba eh. Nakikita niyo po yung biyaya ng Panginoon. Kasi bakit? Totoo yun. Hindi mo mahihigitan ng Diyos. Ako. Pastor, binigay ko nga lahat. Di naman na-provide. Sigurado ka? Wala mang blessing. Sigurado ka? Pwede ka lang tumitingin sa blessing. O kaya, baka mamaya, kaya hindi ka talaga nabigyan. Kasi ginawa mo out of necessity. Sabi ng Bible. Ginawa mo kasi, Lord tandaan mo to yung parang ginaganyan mo yung Diyos. Nagbigay ako tandaan mo yan balik mo yan. Ginagawa natin yung Diyos. Kaya tuloy hindi ka talaga nabibigyan ng Panginoon. Ako. So tandaan niyo mo, mag-copy yan. Ito masyadong 10%, pinakasagad mo yung Panginoon, 11%. Napakabigat ba nun? Cellphone nga, yung ay problema ko yun. Pag cellphone,
Pag sa church, nagbigay ka ng blue bills, ano yun, may tatlong maka. Diba? Pag inulog mo yan sa offering, wow! Kayaman naman yan! Yaman-yaman yan! Kasi blue bills na eh. Pero pag sa cellphone, bibili ka. Kasi yun, dapat marami nun, di ba? Lalo na kung iPhone 17 Pro Max Super Duper. Di ba? Bibili mo, kailangan kapresyo na ng sasakyan mo. Di ba? O sa motor, tricycle. Pero pag para kay Lord, eh parang sinasagot natin, parang, yung pinaka-pagabal, puro 20. 20. Kaya pag nabibilang kami, mas maraming 20, makapal ng mga 20, pero pag nagsisigmento na, may minilipis na, pag 100, bumababa ng buwala, pag 1,000, yun, mas konti. Diba po? So, anong nangyayari po? Gano'n ba tayo? Eh, di ba na mag-go-beyond tayo? Di ba pwedeng pagkatiwalaan yung Panginoon sa mga pinasya po natin? Tuloy natin. Okay? Go beyond. Ito nakasulat. Malapit na po. Okay. So, bilang isang anak, yung mga kabataan natin, sige, ganito gawin natin. Nakukulitan ka na ba sa mga parents mo? Sinasabi, ang dadapitan mo, ang susuot mo, ano yung gagawin mo, ang daming tatak mo, maraming gano'n, tatak, mabigyan ko kayo ng solusyon. No. Lumayas ka na. Alis ka na ng bahay mo. Pag ganun yung ginawa mo, wala nang kakata. Tapos magbabayad ka ng tubig. Kuryente. Upa. Pagkain mo. Yun lang naman. At least wala nang... Kaya? Ayan, no? O ito gawin. Gusto niya wala nang kakata. Wala nang... Wala nang gano'n. Gusto niyo? O ganitong gawin niyo. Gawin niyo lahat ng pinapagawa. At dagdagan mo pa. Gawin niyo lahat ng pinapagawa. Bugas ng plato, laban mo yung aso niyo, washing mo na para mabilis. Diba? Okay? Linisin mo yung banyo, dati nasa ipaga mo. Alam yung teflon, yung kulitem? O pag item, anong ginagawa? Pag naghuhugas ka ng plato, yung non-stick, yung kulitem siya, di ba? Linisin mo. O kinuha yung steel brush. Ay, steel wool. O yan, pinaputin mo. Ha? Alam yung nangyari ba? Masipag eh. Diba? Sabi ng nanay ko, tuloy mo yan. Pag di mo tinuloy yan. Kasi nagasgas ko na eh. O tinuloy ko, sipin nyo, gaano ko katagal ginawa yon. Sa sobrang sipag ko, yung non-stick frying pan, napaputi. Sipin nyo yan, diba? O, diba? O, gawin nyo. Gawin nyo lahat na pinapagawa. At dagdagan mo pa. O, tapos ang gagawin na natin, Robby, itatanong nun sa inyo. Ma, ginawa ko na lahat. At dinagdagan ko pa. Ano mangyayari nun? Sasabihin ng magulang, sino ka? Pinabas mo yung anak ko. Sinasabi. Diba? Ganyan mangyayari. Okay, tandaan nyo, hindi ka mapapahamak pag ginawa mo rin dapat mong gawin at dinagdagan mo ka. Kasi hinigitan mo yung inaasahan. O sa mga gobian naman tayo bilang isang asawang lalaki. Okay? Okay? So, yung kunwari, yung asawang lalaki, di ba? Hindi naman birthday ng asawa mo, hindi Valentine's mo po, hindi yung anniversary. O pwede mo bigay ka ng bouquet ng flowers. Di ba? Bigay ka ng flowers. Okay? Magbigay ka ng chocolate, chocobot, gano'n. Ano pwede mo bigay? Wala pa ng chocobot, no? Chewy choco, gano'n. Ano pwede mo bigay? Okay? Bigay na yun, kahit ano. Di ba po? Pwede ba mag-gobian ka bilang isang asawang lalaki? Bilang mo siya ng damit. Basta, hindi ko lang yung size niya. Anong gagawin niyo? Hindi ko kayo tip mo, pag sa lalaki. Lagi, pag bumili kayo damit sa kanila, small lagi yung bilhin mo. Small lagi. Kasi, sige na to. Ay, pasensya, kala ko ganyan ka ba?
Kala ko ganyan kakasok. Oh, di ba? Hindi ka mapapahamak doon. Tama? Hindi ka mapapahamak kasi binigay mo sobrang laki. Tingin mo, ganito ko. Hindi lalo kayo mag-away noon. Hindi bigay ka small. Ito maliit na. Alam ko na. Tuloy natin. Saan niya po dito? Na kung saan, pag ginawa mo daw yun, sabi mo sa kanya, ikaw yung best wife in the world. Mahal kita. Tandaan nyo, siya yung best wife sa inyo. Wala nang ibang best wife sa ating mga lalaki ko na. Wala nang ibang best wife sa inyo. Pareho-pareho lang po sila. Okay? Siya na talaga yung best wife sa inyo. Kung hindi mo siya kaya mapasaya, hindi mo kaya mapasaya yung iba. Pareho-pareho lang po sila. Okay, tuloy natin. Be, ano ba? Go beyond. Ano ba? As a wife, o mga ladies naman, pwede ba minsan, yung patayin yung ilaw, magsindi ng kandila, huwag magtirig ng kandila, may iba yun. Magsindi ng kandila, ilagay nyo yung parang yung dinner, parang special dinner, lutuin mo yung favorite nila, mag-play ka ng music na maganda, yung romantic music, no? Kayong dalawa lang, yung mga anak nyo, tapon nyo muna, gano'n. Pamigay nyo, gano'n muna. Benta nyo, samla nyo muna. Para walang kasumot. Kayong dalawa. Tapos, anong gagawin ng asawa nyo lalaki pagkabalik? Paano brana ang pari? Ano nangyari? Sabi na siguro. Hindi. Sasabihin nyo lang sa kanila, ha? Gusto ko lang malaman mo, hindi na kundi yung ilaw, hindi rin brown out. Kasi yung bagay ng luputan, sabihin mo sa kanya, gusto ko malaman mo, ikaw yung best husband in the world. Tandaan nyo, mga ladies, kung hindi nyo mapasaya yan, okay, hindi nyo rin pwede mapasaya yung iba. Pare-pareho lang kami. Opo, lagi nyo tandaan po yan. Okay, maalala ko yung asawa ko na. Mag-asawa kami. Ano ba yun yung, kwento ko na sa inyo, pero iba, di ba na, yung gigising akong, pag nagtatrabaho, yung kumikis na dito sa mukha, kikis niya ako para gisingin ako. Hindi niya kikis na, wait! Gising na ako! Hindi naman kikis niya ako, maga pa lang. Tapos pagka, nakaready na yung pagkain, kakain na lang ako. Yung damit ko, nakaplansya na, basta sapatos. Bakit niya ginagawa yan? Kasi gusto niya mag-boog yan. Nakapag-sit yung asawa ko doon. Mga labi. Diba? Kasi bakit? Ba't niya ginagawa yan? Hindi naman niya kailangan gawin yan Nako. Pero nagbububiyan kasi siya. Hinihigitan niya yung inaasahan po sa kanya. Nako. O tayo ba? Hinihigitan pa natin. Tapos na tayo sa nata. Yung Diyos, alam niyo ba yung Panginoon, God is the best example to us. He go beyond. Ang ginawa ng Diyos. Ginawa na niya yung mundo Ginawa na niya yung tao. Ginawa niya tayong lahat. Perfect environment. Isa lang yung utos. Huwag kakainin yung prutas. Anong ginawa ng tao? Kinain. Kung sinabi ng Diyos na kung saan, sige, mamatay niya yung tao at dalhin lahat sila sa impyerno, mananatili siya matuwid. Wala siyang utang sa atin. Wala siyang utang na loob po sa atin. Pero alam niyo anong ginawa niya po? Binigyan niya yung anak niya para sa atin. Ang sabi ng Bible, ito po ang nandito sa likod. For God so loved the world. Mahal ng Diyos yung sanlibutan. May binigay niya yung kanyang anak. Sino po yun? Si Kristo. Kung sino dahil naniwala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas niya, hindi na daw pupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa ng Diyos? Yung Diyos Ama, binigay niya yung Diyos Anak. Anong ginawa ng Diyos Anak? Nabuhay ng walang kasalanan for 33 years, pero anong ginawa niya? Pagkatapos niya, hinayaan niya yung tao maglatiko sa kanya. Hinayaan niya yung tao magbugbog sa kanya. Tanggalin yung balbas niya. Hinayaan na bigyan siya ng koronang tinik. Hinayaan niya yung tao na kung saan mapako siya sa krus. Bakit? Nag-obedience siya sa expectation. Na kung saan
hinayaan niya lahat ng yun. Pero lahat ng yun, kahihiyan, bumutubad, nakapako sa krus, lahat ginawa para sa atin. Pero alam niyo nung nangyari po, wala siyang sinabi kahit isang salita. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya sinabi, ayoko na. Wala po ganun. Lahat tinanggap niya yun. Para sa'yo, para sa akin. Kasi bakit po, nag-go beyond po siya sa expected. Pero bandang muli, ano po nangyari? Magsalita siya ng ganun. Kasi ano po, pinalikuran siya ng Diyos Ama. For all eternity past, yung Diyos Ama at Diyos Anak, magkasama yan. Pero dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, tinalikuran ng Diyos Ama, yung Diyos Anak. Kaya nung sabi ni Kristo, Ilay, Ilay, lama sabachthani. Sa English, my God, why hast thou forsaken me? Diyos, Diyos, bakit mo ako tinalikuran? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Para sa iyo, para sa akin. So, hindi ba pwede na yung Diyos natin na nandyan sa langit, humiling sa iyo, humiling sa akin na, pwede ba tayo naman kumigit dun sa bagay na inuutos na? Yun ang buha. Pwede tayo tumilang, tapos na po tayo. Habang nakapikit na mata, na kayo tuloy-tuloy. Tama. Pwede ba ngayon manalangin tayo Kanina tama yan. na kung saan? Pwede ba tayo na sabihin natin sa Panginoon, Lord, sige nga po, higitan ko pa yung bagay na inaasahan mo sa akin. Huwag kong gagawin yung mga bagay-bagay nito kasi required lang sa akin o inaasahan lang sa akin. Gagawin ko to kasi mahal kita. At hihigitan ko pa. Gusto ko paglingkuran kita ng buong buo. Pwede ba na panalangin natin yon sa Panginoon? At kung meron man dito na hindi pa tayo sigurado walang araw langit, pag namatay tayo, ang sabi ng Panginoon, si Kristo napako sa krus para pagbayaran yung kasalanan natin lahat. Hinigitan niya po yung inangasahan. Binayaran niya yung kasalanan po natin. Yung sa'yo pa, nabayaran na po ba? Tatlo lang yung simpleng bagay na gusto gawin ng Diyos natin para balang araw langit po tayo. Meron po ba dito, hindi ka pa sigurado balang araw langit? Sige po, pilit natin yung mata natin, yung po natin yung ulo natin. Para hindi mahiya yung iba. Meron po ba dito na hindi ka pa sigurado balang araw langit? Pwede mo ba itaas yung kamay mo? Sige, walang nakakakita ko lang po. Hindi ka pa sigurado balang araw langit. Ngayon po, kung di pa po sigurado balang araw langit. Ang sabi ng Biblia, hindi religion yung magdadala sa atin sa langit. Hindi rin mabuting gawa, kasi kung mabuting gawa lang yung papuntang langit, hindi na dapat pinadala si Kristo. Maging mabait lang tayo, langit na tayo lahat. Pero wala nang ibang paraan, si Kristo lang. Ang sabi ng Bible, kung sino yung tumanggap kay Kristo, mabibigyan ng buhay na wala hanggan, at langit yung pupuntahan niya balang araw. Ang kailangan lang po natin gawin, aminin mo na meron kang kasalanan. Pagsisihan ang mga kasalanan at humingi ka ng tulong kay Kristo na gamitin niya sa langit balang araw. Yun yung tinatawag na pagtanggap kay Kristo. Kung ganun daw yung ginawa po natin, ang sabi ng Panginoon, langit ka balang araw. Kung di po kayo sigurado, pwede niyo po kami kausapin. Tinuturo namin yung kasiguraduhan balang araw. At kung ikaw sigurado ka na, kumusta ba yung paglilingkod natin sa Diyos? Naglilingkod lang ba tayo dahil inaasahan lang sa'yo? Dahil required lang, dahil member ka, dahil nakakahiya kay pastor, nakakahiya sa iba, kaya ka nga nandito. Yun lang ba? Ginagawa ba natin dahil lang sa nakakahiya? O ginagawa natin dahil mahal natin yung Panginoon? Ginagawa ba natin na maaga tayo sa church dahil na meron tayong kailangan gawin? O maaga tayo sa church kasi gusto mong gawin na
mag-welcome ng mga bisita, o kami pwede yung may tulong, itutulong natin. So, ginagawa natin lahat ng bagay kasi tapos tinatapat pa tayo kasi required lang. Hindi ba po pwede mahiling sa atin ng Diyos ng dagdag? Nahigitan pa natin kasi nga siya naman, hinigitan niya yung dapat niya gawin para sa atin. Kaya meron po tayong langit dahil po doon. Pwede ba ngayon panalangin natin sa Panginoon? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Dahil kayo, Lord, hinigitan niyo po yung inaasahan po sa inyo para lang magkaroon po kami ng pag-asa na makapunta po sa langit. Panginoon, salamat po. Dahil nag-i-effort po kayo para sa amin. Panginoon, tulungan niyo naman po kami na mag-go beyond, higitan pa yung mga bagay na inuutos mo po para sa amin. At kapag ginawa po namin po, mararamdaman namin napakasaya na maglingkod po sa inyo. Na kung saan meron pa po kami gagawin na iba't ibang effort. Hindi naman required, hindi naman dapat, hindi naman namin kailangan gawin. Pero gagawin namin kasi mahal po namin kayo. Panginoon, tulungan niyo po yung bawat isa na magkaroon po ng ganong prinsipyo na gagawin namin yung the best at higit pa. Pwede pa namin masobrahan yung the best. Gagawin po namin kasi mahal po namin kayo. Panginoon, tulungan niyo po na maalala ng bawat isa itong mga example po na ito na kung saan mas lalo pong lumalim yung pagmamahal po namin sa inyo. Papurihan po kay Lord sa lahat ng bagay po nito. Lahat yung ginagalaan ko sa dakilang pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay po, so manalangin lang tayo sa ating offering tapos si tatay, hindi ko si tatay na tayo sa ating offering. Ito naman yung ating offering.